Very good. So ngayon, bago ako magsimula, nais ko munang basahin sa inyo ang alintungkulin sa ating silid-aralan. So una, makinig ng mabuti. Bakit kailangan makinig ng mabuti? Para po may matutunan. Very good. Para merong matutunan. Itaas ang kamay kung nais sumagot. So dito, itataas nyo lang ang kamay nyo kung merong tinatanong si teacher. Next naman, igalang ang guro at ang kaklase. Pag nagsasalita si teacher, wag si teacher sabayan. At kung sumasagot naman ang inyong mga kaklase, ay makinig kayo. Next, panatilihin ang katahimikan at ang kaalisan. Bago tayo mag-umpisa, meron bang nakakaalala kung ano ang pinag-aralan natin kahapon? Yes, Newton? Kahapon po ang ating napag-aralan ay patungkol kay si Leon at si Laga. Very good. Ngayon naman, meron akong ipapakita sa inyo. Ito ay isang larawan ng isang langgam. Very good. Ano ang napapansin niyo sa kanya? Teacher. Si langgam po ay maliit. Very good. Si langgam ay maliit. Ano ang katangian ni langgam? Masipag. Ano pa? Madiskarte. Madiskarte. Very good. Alam niyo ba na merong alaman ang langgam? Hindi po. Bago tayo pupunta sa ating aralin, nais ko munang basahin ang layunin natin. So number 1, matukoy ang kahulugan ng alamat bilang bahagi ng panitikan ng Pilipinas. Number 2, maunawaan ang mga pangyayari at mensahe sa kwentong alamat ng langgam. 3, mailahad ng mga aral ang natutunan mula sa kwento, tulad ng kasipagan, pagtutulungan at pagiging handa. Ipakita ang pagpapahalaga sa kasipagan at kabutihang loob sa pamamagitan ng simpleng gawain sa paaralan at tahanan. Ngayon naman, tinatawagan ko si Teacher Ella para sa susunod na talakayin. Magandang umaga mga bata. Ngayon, aalamin natin kung ano nga ba ang alamat ng langgam. Ngunit bago tayo tumungo sa ating kwento, ay alamin muna natin kung ano nga ba ang alamat. So, ang alamat ay kwento na nagpapaliwanag kung paano nga ba nagsimula ang isang bagay, lugar at kwento. Ngunit bago tayo lumako sa kwento, ay sasalitan muna natin ang paghahawa ng sagabal na kung saan may mga salita dito at aalamin ninyo or hahanapin nyo dito kung ano nga ba ang mga kasing kahulugan ng salita. Nandun ng mga voluntaryo upang magsagot sa ating isara. Punta na lang po kayo sa atin. Ayan, so maraming salamat sa mga nagboluntaryo sa harap upang magsagot. Ngayon naman ay gagamitin sa pangungusap ang mga salitang nandito. Sinong nagsagot sa unang numero, ang pag-usbong? Okay, Dayan, gamitin mo nga ito sa pangungusap. Opo. Ang araw ay umusbong sa silangan. Okay, very good. Sa pangalawang numero, Ani, sinong gustong sumagot? Yes, Adeline? Ang mag-anak ay kumuha ng ating sa palayan. Okay, very good. Pangatlo, masagana? Yes, Newton? Masagana ang pamumuhay ng mag-anak. Okay, pininsala? Nash? Pininsala ng mga insekto ang aming mga pananim. Okay, very good. Panglima, pagsubok? Okay, Aguilar? Maraming pagsubok ang kinaharap ng tauhan. Number 6, pamagitan? Yes, Kerin? Umawat ang matanda sa away ng lalaki at ng ama. Okay, very good. So, number 7, trahedya? Yes, Newton?
Isang malupit na trahedya ang kinaharap ni Juan. Okay, very good. Pangwalo, makitid. Yes, I see. Makikit ang Okay, very good. Number 9, kumantong. Yes, Dayan. Kumantong. Bumantong sa hindi maganda bumantong sa hindi maganda ang mga pangyayari. Okay, very good. Ang 10, nagduksa. Yes, Annalyn. Nagluksa si Ana sa pagmamatay ng Manuel. Okay, very good. 11, dumalaw. Yes, sinagpisan. Dumalaw ako sa puti. Okay, very good. Number 12, namamahay. Yes, Newton. Namamahay ang mga langgam sa tungkol. Okay, very good. Panghuli. Yes, Nash. Maraming nakapirang Okay, very good. So, ang mga salitang ito ay matatalakay natin o madadaanan kapag binasa na natin ang kwento ng alamat ng langgam. So, hindi tatanggalin ni teacher ang chart na ito para malaman ninyo ang mga kahulugan ng mga malalalim na salita sa ating kwento. Ang alamat ng langgam. Sa isang malayong bayan ay may isang mag-anak na sobrang sipag mula ama hanggang sa ina at sa kanilang mga anak ay makikitang nagtatrabaho na sila pag-usbong pa lang ng araw. Marami ang naiingit sa samahan ng mag-anak dahil lahat ay nagtutulungan. Ang kasipagan ng lahat ng miyembro ang dahilan kung kaya naman kapansin-pansin ang pamilya ay masagana nilang araw. Ngunit, sa kabila ng masaganang buhay ay hindi kinakitaan ng pagod ang mag-anak habang gumaganda ang kanilang kabuhayan ay lalo silang sumisipag. Sila ang gayahin ninyo para kayo ay gumulad. Madalas ay payo ng matatanda sa ibang tao. Nagkaroon ng tagutong sa nasabing bayan. Pininsala ng labis na baha ang mga pananim. Ano nga ang nangyari? Pinsala sa bayan, mga bata. Nagkaroon ng tagutong at baha. Karamihan sa mga nagkaroon ay hindi nakapag-ipon ng makakain dahil nakontento na lang sila na makakapagtanim sila. Mabuti na lang at mabuti ang loob ng masisipag na mag-anak at hinati nila sa mga kababayan ang mga pagkain inipon nila. So mabuti na lamang ang mga mag-anak ay mababait at hinati nila ang kanilang mga naipon na pagkain sa kanilang mga kababayan. Walang masama na maging handa tayo sa mga panahong hindi inaasahan. Anang ama ng pamilya. Maging aral sana sa lahat ang pangyayaring ito. Napakayabang mo naman, ika ng isang lalaki na minasama ang narinig. Nakapagbigay ka lang ng kaunti ay ang dami mo lang sinabi. Wala naman akong intensyong masama. Sabi ng ama ng pamilya. Ibig ko lang pare-pareho tayong maging handa sa panahon ng pagsubok. Ang sabihin mo ay mayabang ka dahil kailangan namin umasa sa inyo. Tigil na ang lalaki. Ngunit natigil na lamang ang diskusyon ng mamagitan ang isang matanda na sinabi nito na mas kailangan nila ang magkasundo kesa sa mag-away. Hindi nakala ng lahat na magbubunga iyon ng trahedya. Naiinsulto ang lalaki na dahil makilit ang isip ay binalak gumanti. Yung kaaway ng ama kanina ay gumanti sa pamilya. Ang ginawa niya ay isang gabi ay sinunog nito
ang bahay ng pamilya na humantong sa kamatayan ng buong mag-anak. Nagluksa ang buong bayan. Nanghinayang sila sa pagkawala ng pamilyang nagbuka sa isip nila sa halaga ng kasipagan. Ilang buwan pa, makaraang may libing ang mag-anak, dalawang matanda ang dumalaw sa nasabing bahay. Agad ay napansin nila ang isang grupo ng maliliit na insektong namamahay sa isang bahagi ng bakuran. Ano kaya yung maliliit na grupo ng hayop na sa bakuran? Nakalinya ang mga ito at bawat isa ay may dalang butil na iniipon sa tirahan nila. Nagkatinginan ang dalawang matanda at alam nila na ang mga insektong iyon ay ang masisipag na mag-anak at sa kalaunan ay tinawag itong langgam. Magandang umaga mga bata. Ako si Teacher Annalyn. So, naintindihan ba ang binasa kwento ni Teacher Riela? Then, ang alamat na binasa ni Teacher Riela? Okay, magaling. So may hinanda akong mga tanong para malaman ko kung naintindihan ba o may natutunan ba sa alamat ng langgam. So, una, anong katangian ng mag-anak sa kwento ang dapat natin tularan? Newton? Ang katangian po ng mag-anak sa kwento na dapat natin tularan ay ang pagiging masipag po nila. Magaling. Sino pa? Bukod sa masipag, Riela? Masino po dahil sila ay nag-ipon ng mga pagkain kahit walang sa kanilang lugar. Magaling. Bukod sa masinop at masipag, may makapagbigay ka ba ng katangian ng langgam? Newton. Isa pa po doon ay pagiging mapabigay sa kanilang mga nasa paligid na Magaling. Sunod na tayo sa pangalawa. Bakit mahalaga ang pagiging masipag at mahilig? Riela? Dahil po ang pagiging masipag at matulungin ay isang magandang makatangian ng isang tao. Ang pagiging masipag at matulungin dapat natin yung sa buhay lalo na kapag nasa school tayo para nasa ganon, kung meron na tayong makita na nakaklase natin, pwede natin siyang tulungan. O kaya kapag may mga assignment tayo, dapat maging masipag tayo. Pangatlo naman, ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo sa alamat ng langgam? Bea? Okay, magaling. Ano pa? Dayan? Okay, magaling. Marami kayo natutunan sa alamat ng langgam. So, pang-apat naman, bakit mahalaga ang pagtutulungan sa isang pamilya? Newton? Mahalaga po ang pagtutulungan sa isang pamilya sapagkat kung magtutulungan ang isang pamilya, mabilis yung solusyonan ang isang problema. Magaling? Nash? Sapagkat po, doon po natin naipanalawa sa ating pamilya na mahal natin. Magaling. Tama naman ang mga sinabi niyo na mahalaga talaga sa isang pamilya ang pagtutulungan. Number 5, paano mo maipapakita ang kasipagan sa iyong pang-araw-araw na gawain? Riela? Ano po, hindi ko po yung mga gawain ko po is hindi ko po sila ipagpapaliban at gagawin ko po sila agad. Magaling. Tama siya. Ang mapapakita natin ang kasipagan sa pang-araw-araw, katulad na lang sa araw-araw na ginagawa natin sa paglilinis, sa pag-aayos ng higaan, kahit sa mga simpleng bagay lang mapapakita na natin yung kasipagan sa araw-araw na gawain. Number 6, ano ang pangunahing mensahe ng alamat ng langgam? I see. Maging masipag po. Magaling.
mensahe sa alamat ng langgam ay ang pagiging masinaw o pagiging mapipilito. Nang sa gayon, kapag dumating yung oras na pangailangan, meron ka po pagiging kumukuha. Magaling talaga naman na ang langgam ay maraming katangian na dapat natin tularan. Katulad ng alam ng pagiging masipag, masinop, para tayong mga bata o tayong tao ay magkaroon ng magandang ugali. Ano ang kahalagahan ng pagiging masipag at matyaga na madalas na iniugnay sa langgam? Sino kung gusto sumagot? Aguilar. Ang kahalagahan po ng pagiging masipag at matyaga na pwede po natin may ugnay sa... Wait lang, babasay ko lang po. Sige. So kagaya po sa pangyayari sa kwento, may ugnay po natin yung kasipagan at pagiging matyaga ng langgam. Sobrang mahalaga po talaga siya din sa ating mga tao. Kasi sa pamamagitan po ng mga katangian na yan, mailalaan talaga yung mga pangailangan natin sa pang-araw-araw ng buhay. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi sa ating pamilya. Tama, magaling. So, dapat, bilang tayong mag-aaral o kayo mismo, pwede din kayong maging silanggam pwede din kayong maging silanggam na mapapakita nyo yung pagiging masipag nyo, masinop nyo, yung pagiging matipid nyo. Yun pala, magiging malaking tulong na yun sa inyo. Number 8, anong katangian ng langgam ang gusto mong tularan? Paano mo ito magagamit sa araw-araw? Yela? Gusto ko po ang katangian ng langgam sa pagiging mapagbigay nila. Dahil kapag naging mapagbigay tayo sa ating kapwa, ay mamahalin nila tayo at bibigyan din nila tayo kapag tayo naman ang nangangailangan. Magaling, tama. Ikaw naman, Nash. Ang gusto kong katangian ko na tularan ay yung pagiging masipag, mag-iisip, at yung kapagbigay sa kapwa. Dahil doon natin pinapakita na hindi lang sa sarili natin na iniisip natin, pati rin yung iba. Magaling. Lahat naman. Nakita ko naman lahat na marami kayong natutunan kay langgam na yung mga katangian ni langgam na pwede nyo din siyang isabuhay o pwede nyo siyang ano tawag nito, tularan para mas maging mabuting bata at saka para na rin yung mga magagandang asal na itinakita ni langgam, magamit niyo siya sa pang-araw-araw para nang sa ganun maging mabuti kayong bata. So, nakita ko naman na ang lahat ay naiintindihan at maraming natutunan sa alamat ng langgam. So, umuna tayo sa pangkatang gawain. So, hatiin ko kayo sa tatlong grupo. Ito ang Group 1, Group 2, Group 3. Ang gagawin ng Group 1, role playing. Isadula ang magandang asal o aral na nakuha sa kwento. Ang Group 2 naman, maglahad ng pangyayari na minsan ay nagtaglay ng katangian ng isang langgam bilang isang mag-aaral at miyembro ng pamilya. Sa Group 3 naman, maglikha o magsulat, gumawa ng poster tungkol sa mensahe ng alamat. Naintindihan ba ng bawat grupo ang gagawin? So, bago natin umpisahan yung group activity nyo, so, ito yung rubrics natin sa pangkatang gawain natin. Good morning, class. So, nagawa na ba yung mga pinapagawa ko sa inyo? Okay, kung nagawa na, ay, tapos na agad. Wow, galing. Ba't si Newton? Wala pang gawa. Kasi kung naman din na Kerry na. Palakpakan naman natin sila. Dahil natapos sila ang kanilang gawain ng maaga. Pwede mo bang may paliwanag kung ano asal yung Yung asal po na pinakita ng mga estudyante ay paggawa nila ng activity agad. So, pinapakita nila yung kanilang kasipagan sa paggawa ng mga kwento sa paan. magaling? So, group 2 naman.
Ikalawang grupo, ang pinapagawa ko sa amin ay ako isang langgam, panuto, maglahat ng pangyayari na minsan ay nagsagalay ng katangian ng isang langgam bilang isang mag-aaral at miyembro ng pamilya. So bilang isang mag-aaral, nakita ko po na marami kong kalat dito sa loob ng silid-aralan. Tapos ang ginawa ko po ay nilinis ko po siya maghapon at inayos ko po ang mga upuan. Yun lang po. Maraming salamat. 3. So, dito po, gumawa po kami ng poster na kung saan may makikita po kayong dalawang kamay. Yung isang kamay po is may apple, which means na kung saan binibigay niyo dito sa pangalawang kamay. Or, nire-representa po dito ang pagiging mapagbigay natin. Magaling ang lahat naman sa inyo na maayos at may aral na natutunan sa alamat ng langgam. So, tumungo na tayo sa pagtataya. Hindi magandang umaga, grade 2. May natutunan po ba tayo sa ating tinalakay na aralin? Oo. Dahil ang sagot niyo meron, ano nga po ulit ang alamat? Yunod? Ang alamat po ay pinamagata ang alamat ng langgam. Very good. Ang alamat din is isa sa kwento na kung saan pinapakita kung saan nagmula ang mga bagay, hayop at lugar. O ano naman ang natutunan niyo sa alamat na ating binasa? Ma'am, Priela? maging matulungin po at mapagbigay sa ating kapwa. Dahil dyan, bigyan natin sila ng good job clap. Alam niyo po ba ang good job clap? G-O-O-D-J-O-D. Good job. Good job. Okay, alam na? Okay. 1, 2, 3, go! G-O-O-D-J-O-D. Good job! Good job. Ngayon naman, dumako na tayo sa ating pagtataya. Gagawin lang ay kumuha ng malinis na papel. Piliin ang tamang sagot. Mag-exchange paper na kayo sa katabi nyo. Sinong nakakuha ng 5? Sino naman ang nakakuha ng 4? Sino naman ang 3? 2? 1? Very good. Lahat ay nakakuha ng mataas na puntos. Ngayon naman, kumuha kayo ng inyong Filipino notebook at tayo ay isulat nyo itong ating takdang aralin. Sa isang pad paper, bumuhin ng isang bagay na nagpapakita ng naisip mong alamat na gusto mong gawa ng kwento. Isulat ang pamagat sa inyo na inyong ibinuhin.